Paggising mo, tinitingnan mo ba agad ang cellphone mo o inuuna mong magtanong sa sarili? Isang simpleng tanong, pero malalim ang kahulugan nito sa paraan ng iyong pamumuhay. Sa mga unang segundo ng iyong paggising, habang malabo pa ang isip mo, nandyan ka sa isang pagpipilian. Papayag ka bang hilahin ka ng mundo sa mga hindi mo kontroladong bagay o pipiliin mong magsimula ng may kontrol sa sarili? Ang mga Stoic, naniniwala silang ang umaga ang magtatakda ng tono ng buong araw. Kung magsisimula ka ng magulo, nagmamadali, at naapektuhan ng ingay ng mundo, parang sinusulat mo ang maling bersyon ng sarili mo. Pero kung magsisimula ka ng tahimik at may lakas loob, pipiliin mo ang landas na tinahak ng mga dakilang pilosopo tulad nina Seneca, Epictetus at Marcus Aurelius, mga pilosopong gumigising ng maaga at pinoprotektahan ang kanilang inner na kapayapaan. Minsan nang isinulat ni Marcus Aurelius, sa madaling araw, kapag nahihirapan kang bumangon, sabihan mo ang sarili mo, kailangan kong magtrabaho bilang isang tao, hindi bilang isang CEO, hindi para mag-scroll sa social media, kundi upang maging isang malakas, malinaw ang isip at may layunin. Ang video na ito ay magbabahagi ng 10 prinsipyo ng Stoicism. Bawat isa ay pundasyon sa pagpapatibay ng magandang umaga. Hindi ito mga tuyong teorya, kundi mga simpleng hakbang na may konkretong halimbawa sa buhay. Para sa simula ng bukas, matutunan mong magsimula ng araw tulad ng isang tunay na Stoic. Handa ka na ba? Mag-iwan ng komento. Pinipili kong simulan ang aking araw at simulan ng paglalakbay na ito ngayon. Pangunahing prinsipyo number 1. Magising ng may tapang. Ang sandali na binubuksan mo ang mata mo bago pa pumasok ang liwanag sa bintana, habang ang alarm ay patuloy na tumutunog, ay isang sandali ng pagpili. Pwede mong kunin agad ang cellphone mo dahil sanay ka na at magsimula ng araw na punong-puno ng mga notifikasyon at abala, o maaari mong pahintuin ang sarili, huminga ng malalim, at tanungin ang sarili, ano ang magandang bagay na gagawin ko ngayon araw? Doon nagsisimula ang tapang, hindi ang malalakas na tapang ng laban, kundi ang tahimik na lakas ng isipan, ang pagpapasya na maggabay sa sarili kaysa hayaan ang mga nakasanayan mong gawin. Ang unang 5 minuto ng paggising ay isang maliit na bersyon ng kung paano mo haharapin ang buong araw. Kung magsisimula ka ng may pagkabigla, antok at kawalan ng aksyon, susundan ng buong araw ang tono ng pagka-passive na iyon. Ngunit kung kikilos ka ng may handa at malinaw na layunin, nagsisimula ka ng maglatag ng mga hakbang na may malasakit at direksyon. Isinulat minsan ni Marcus Aurelius, sa madaling araw, kapag nahihirapan kang bumangon, sabihan mo ang sarili mo, bumangon ako upang magtrabaho bilang isang tao. Kapag nag-aalinlangan kang tumayo mula sa kama, tandaan mo, hindi ka gumigising upang mag-scroll, magtago, o mag-alis ng sarili sa mundo. Gumigising ka upang maging tao, upang mamuhay ng may layunin, upang gawin ang mga bagay na makatarungan at makabuluhan. May malalim na katotohanan sa mensaheng ito. Simula ng araw ng may responsibilidad at pag-iisip, hindi ng nakagawiang routine. Ang isang maliit na pagbabago, isang notang nakalagay sa iyong nightstand na naglalaman ng tanong, ngayon ba, pipiliin ko bang magpasakop sa takot o magpasakop sa tapang? Ay maaring magsilbing isang punto ng pag-ikot. Kung paulit-ulit mong itanong ito, magsisimula ang iyong isipan na maghanap ng sagot. At ang iyong mga aksyon ay susunod. Ang habit na ito ay hindi nangangailangan ng malaking pagbabago sa buhay. Nagsisimula ito sa isang maliit na desisyon. Huwag hayaan na ang unang tao na makikilala mo sa bawat araw ay ang mundo sa labas. Hayaan mong ikaw mismo ang unang makilala mo.
Ang kapangyarihan ay nasa pag-resist sa automatikong mga reaksyon. Ang katahimikan ay matatagpuan sa isang malalim na hininga bago kumilos. Hindi mo kailangang magmeditasyon ng 30 minuto o magsulat ng 1 oras. Simple lang, kumuha ng 10 malalim na hininga, huminga ng 4 na segundo, humawak ng 2, magbuga ng 6, at sabihan ng sarili mo, babangon ako mula sa kama ayon sa aking kagustuhan, hindi ayon sa aking nararamdaman. Iyon ang tahimik na tawag ng tapang. Hindi malakas, hindi dramatic, pero sapat na malakas upang baguhin ang daloy ng buong araw mo. Subukan mo ito bukas ng umaga, walang cellphone, walang reflex. Ikaw lang at isang maliit na stoic na desisyon upang magsimula. Pangunahing prinsipyo number 2. 3 minuto ng premeditatio malorum. Sa pagising mo, huwag magmadali agad tingnan ang cellphone mo. Bago pa man tumapak ang mga paa mo sa sahig, isara mo ulit ang mga mata mo. Hindi para matulog muli, kundi para mag-isip. Isang mahabang araw ang naghihintay at maaaring hindi ito magaan. Maaring matraffic ka. Baka may email na puno ng pagkakamali mula sa isang kliyente. Maaring may kasamahan ka sa trabaho na magsabi ng isang bagay na makakagalit sa iyo. Imbis na matakot o magdamdam, maaari mong tanggapin ang mga ito ng may isang simpleng ngunit makapangyarihang hakbang, ang paghahanda. Tinatawag ito ng mga Stoic na premeditatio malorum o ang pag-iisip ng mga hindi kanais-nais na bagay bago mangyari. Isang panloob na ritual na tatagal lamang ng 3 minuto pero sapat na upang makabuo ng mental na kalasag laban sa mga pagsubok ng araw. Hindi ito pessimism. Ito ay isang mental na bakuna. Sabi nga ni Epictetus, hindi ang mga nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tutugon sa mga ito. Ang kaisipang ito ang pundasyon ng practice na ito. Kapag iniisip mo ang mga mahihirap na sitwasyon ng maaga, nagsasanay ka na sa mga posibleng reaksyon mo. Hindi ka mabibigla sa isang matalim na sagot o mawalan ng pasensya dahil sa isang hindi maingat na komento. Ang isip mo ay naipreparahan na ang momentong iyon. Sa iyong imahinasyon, nakita mo na ang sarili mong huminga ng malalim, tumugon ng kalmado, at magtanong ng klarifikasyon imbes na magalit. Nagawa mo ng may malay na desisyon na tumugon, hindi na hayaan ang reaksyon na magdikta sa iyo. Sumasang-ayon din ang modernong agham dito. Hindi ganap na nade-differentiate ng utak ang mga tunay na karanasan mula sa mga malalim na imahe o naiisip na karanasan. Kapag ini-visualize mo ang isang sitwasyon ng detalyado, ang nervous system mo ay parang na-train na para dito, parang nangyari na. Nagbubuo ka ng lakas psychological araw-araw. At kapag dumating na ang tunay na pagsubok, hindi ka mababali. Handa ka. Hindi mo kailangan ng 1 buong oras ng meditasyon. Hindi mo kailangan ng perpektong tahimik na lugar. 3 minuto lang ang kailangan, nakahiga sa kama, mga mata nakapikit, ini-imagine ang isang mahirap na araw at ikaw na dumadaan dito ng may kalmado at kontrol. Maaari mo pang bulong-bulungan ang sarili mo. Kung matraffic ako ngayon, gagamitin ko ang oras na iyon upang huminga at magmasid. Kung may magalit, hindi ko ito babalikan. I-redirect ko ito. 3 minuto lang. Ngunit ang 3 minutong ito ay maaaring magligtas sa iyo mula sa oras ng stress, mga araw ng inis, at mga buwan ng pagod na dulot ng mga hindi kontroladong reaksyon. Ang Stoic ay hindi nabubuhay sa isang perpektong mundo. Ang Stoic ay nabubuhay sa realidad at naghahanda para sa pinakamalala, hindi upang sumuko, kundi upang manatiling kalmado. Kaya, kapag bumangon ka, hindi ka lang basta papasok sa araw. Papasok ka ng may matibay na paninindigan, tulad ng isang mandirigma na handa na sa labanan, at pagkatapos ng visualization,
Pagkatapos ng mental na paghahanda, wala kang gagawin. Hihinga ka lang. Walang alarm, walang affirmations. Ang iyong hininga lang, steady at tahimik, pasok-labas, parang alon sa dagat. Prinsipyo bilang 3. Katahimikan, 10 paghinga. Minsan ang pinakamakapangyarihang gawin mo pagkagising ay ang manahimik. Si Marcus Aurelius ay hindi lang isang emperador, isa rin siyang mandirigmang may 2 digmaan. Una, ang tunay na labanan sa mga hangganan ng kanyang imperyo. Ikalawa, ang mas tahimik ngunit mas matinding labanan sa loob ng sarili niyang isipan. Kapag sumasapit ang gulo at ingay ng kampo o ang lamig ng araw ng labanan, siya ay lumalapit sa isang bagay na simple ngunit makapangyarihan, ang kanyang paghinga. Doon siya nakakahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa kanyang mga tala, isinulat niyang ang daan tungo sa kapayapaan ay nagsisimula sa isang bagay na payak, ang hininga. Kaya bago pa tumunog ang telepono, bago pa pumasok ang alon ng mga abala sa mundo, subukang umupo ng tuwid. Hindi mo kailangan ng unan o kandila. Ang mahalaga ay ang lupa sa ilalim mo at ang likod mong nakatayo sa sarili mong lakas. Huminga ka ng malalim sa loob ng 4 na segundo. Damhin mong umaabot ang hangin sa iyong dibdib. Pigilan ito ng 2 segundo, walang pagmamadali, walang puwersa. Pagkatapos, dahan-dahang ilabas sa loob ng 6 na segundo. Parang inihihipan mo palabas ang mga alalahanin ng araw. Hindi ito bagong estilo ng paghinga. Isa itong sinaunang kasanayan sa pagdidisiplina ng isip at ngayon ay kinikilala na rin ng agham. Kapag ginawa ito, pinapagana natin ang bahagi ng katawan na nagpapakalma, na bumabawas sa tensyon at tumutulong sa paggaling. Gawin mo ito ng 10 ulit. Di mo kailangang bilangin gamit ang daliri. Isang simpleng timer sa cellphone o isang maliit na hourglass ay sapat na para sumabay sa ritmo. Ang mahalaga ay hindi ang bilang ng segundo, kundi ang espasyong nabubuo sa pagitan. Kapag tahimik kang nakaupo at humihinga ng may layunin, hindi mo lang inaayos ang hininga mo. Inaayos mo rin kung paano ka tumutugon sa buhay. Ito ang tunay na diwa ng katahimikan ayon sa pilosopiyang Stoic. Hindi kawalan ng damdamin, kundi panloob na tibay sa gitna ng panlabas na unos. Kadalasan pagmulat pa lang ng mata natin, puno na ang isip ng mga dapat gawin, problema sa pera, at ingay ng social media. Pero ang isang Stoic, hindi sumasabak agad sa laban. Sinisilip muna ang kuta sa loob, at ang paghinga ang pintuan papasok doon. Isipin mong ikaw ang nagmamaneho, hindi ng sasakyan, kundi ng sarili mong isipan. Bawat paglanghap ay nagbibigay ng kamalayan, bawat pagbuga ay naglalabas ng bigat. Ang layunin nito ay hindi ang gumaan ang pakiramdam. Ang tunay na layunin, ang matutong maging naroroon sa kasalukuyan. Sa 10 paghinga, ginagawa mo ang ginawa ni Marcus Aurelius bago siya lumaban. Ang huminto sandali, pinapaalala mo sa sarili mo, may kapangyarihan akong pumili kung paano ako tutugon. Hindi ako alipin ng damdamin. Ganyan ang umaga ng isang Stoic. Hindi siya tinatangay ng mundo. Pinapasok niya ito ng buo ang loob, may malinaw na layunin. Sabi nga ni Seneca, araw-araw, unti-unting nababawasan ang ating buhay. At ang buhay, laging nagsisimula sa isang hininga. Subukan mo bukas sa umaga. Bago mo hawakan ang telepono, bago ka makinig sa mundo, makinig ka muna sa sarili mong hininga. Baka sapat na yon para masimula ng araw na may kapayapaan. Minsan pa lang sumisilip ang araw, ramdam mo na ang bigat sa isipan. May meeting kang haharapin, tambak na emails na wala pang sagot, at isang hindi maipaliwanag na kaba tungkol sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Bago ka pa makausap ng sarili mo, nauuna nang magsalita ang mundo.
Pero may isang simpleng gawain na kayang magbigay linaw sa gulong yan. Ang paglalagay ng mga iniisip sa dalawang antas, ang mga bagay na hawak mo at ang mga hindi. Isa itong batayang prinsipyo mula kay Epictetus, isang Stoic na pilosopo. Kumuha ka ng papel at ballpen, gumuhit ng 2 kolum. Sa kaliwa isulat ang hawak ko, sa kanan naman hindi ko hawak. Bago ka magsulat, huminga muna ng malalim, 4 na segundo sa paglanghap, 2 sa pagpigil, 6 sa pagbuga. Pagkatapos, simulan mo sa kanang kolum. Ang siksik na schedule, ugali ng ibang tao, pati na rin ang lagay ng panahon. Lahat iyan, ilagay mo sa hindi ko hawak. Hindi mo pwedeng idikta ang damdamin ng boss mo o ang desisyon ng kliyente o kung uulan ba mamaya. Kahit pag-isipan mo pa buong araw, hindi mo yan hawak. Pero sa kaliwa, doon mo ilagay ang tunay mong kapangyarihan, ang paghahanda mo ng slides, ang pag-iensayo ng tono ng boses mo, ang pananatiling kalmado bago pumasok sa isang meeting. Mukha mang maliit, pero dito nakaugat ang totoo mong lakas. Sinabi ni Epictetus, ang kalayaan ay nagsisimula sa pagkaunawa kung alin ang kontrolado mo at alin ang hindi. Kapag binigyang linaw mo ito, bumababa ang ingay ng mundo. Hindi mo na hinahabol ang resulta, kundi inuuna mo ang pagkilos na tama. Hindi mo na sinusukat ang sarili mo base sa mga sagot ng iba, kundi sa pagsisikap na pinili mong ibigay. Isipin mo, may hinihintay kang mahalagang sagot mula sa isang kausap. Habang tumatagal ang paghihintay, gumugulo ang isip mo. Pipirma ba sila? Binasa na kaya nila? Normal lang yan, pero tandaan, nasa maling kolum ka na. Kung masyado kang magtagal sa hindi ko hawak, malulunod ka sa pag-aalala. Pero kapag bumalik ka sa hawak ko, may mababago. Maari mong ayusin ang tono ng mensahe, linawin ang layunin, o kahit ayusin lang ang pagkakaupo mo at huminga ng malalim. Sa ganitong simpleng kilos, hindi ka lang kumikilos, binabalik mo ang sarili mong kakayahan. Diyan nagmumula ang katahimikan. At sa katahimikan, sumisibol ang lakas. Hindi mo kontrolado ang sagot ng iba, pero hawak mo kung gaano kahusay ang ibibigay mong tugon. Hindi mo mapipilit ang sinuman, pero kaya mong piliin kung paano ka kikilos. Sa araw-araw na pag-uulit ng simpleng gawin na ito, nabubuo ang isang taong hindi basta-basta natatangay ng mundo. Isang taong may direksyon. Kaya bukas ng umaga, bago mo silipin ang cellphone mo, maglaan ka ng 3 minuto para gumuhit ng 2 kolum. Hindi kailangang mahaba. Ang mahalaga, tapat. Sa gitna ng kaguluhan, ito ang unang hakbang pabalik sa sarili mong sentro. At kung naranasan mo na ito dati o gusto mong subukan bukas, tanungin mo lang ang sarili, ano ba talaga ang hawak ko tuwing umaga? Sa tanong na yan, nagsisimula ang paglalakbay ng isang makabagong Stoic. Sa mismong sandaling bumangon ka mula sa kama, bago mo pa hawakan ang cellphone mo, iba naman ang hawakan mo, ang sarili mong diwa. Abutin ang maliit na kwaderno sa tabi ng higaan mo, buksan sa malinis na pahina, at simulan ang araw sa 5 linya ng tahimik, ngunit makapangyarihang pagninilay. Hindi kailangang mahaba, sapat na ang ilang pangungusap para hubugin ang direksyon ng isipan, damdamin, at pagkatao mo ngayong araw. Unang tanong, ano ang ipinagpapasalamat ko ngayon? Maaring ito'y huni ng mga ibon, init ng kape sa palad, o kaibigang hindi bumitaw kahit hindi mo na siya nakausap. Kapag nagsimula ka sa pasasalamat, natututo kang makita ang kasapatan sa gitna ng kakulangan at walang puwang ang inggit o hinanakit. Pangalawang tanong, kung may pagsubok, paano ako tutugon? Hindi ito pagiging negatibo, kundi pagiging handa. Halimbawa, kung may kasamahang reklamo ng reklamo, isulat mo,
Hihinga ako ng malalim ng 3 segundo bago sumagot ng mahinahon. Sa ganitong paraan, hinuhulma mo na ang sarili mo bago pa dumating ang init ng emosyon. Pangatlo, anong munting kabutihan ang gagawin ko ngayon? Pwede kang mag-text sa nanay mo para kamustahin siya, alukin ang upuan ang mas nakatatanda, o ngumiti sa tindero. Sa panahong puno ng pagmamadali at ingay, ang kabaitan ay isang tahimik na lakas. Pang-apat, anong birtud ang isa sa puso ko ngayon? Lakas ng loob, pagtitimpi, kababaang loob, pumili ng isa at isabuhay ito. Gaya ng ginagawa ni Marcus Aurelius noon, hindi siya gumagawa ng to-do list, gumagawa siya ng to-be list. Panghuli, isang kasabihang magpapaalala sa akin ngayong araw. Gaya ng sinabi ni Seneca, isipin mo ang bawat araw na parang isang buong buhay. O kaya ni Marcus Aurelius, huwag mo nang pagtalunan kung ano ang mabuting tao, maging isa ka na lang. Hindi ito basta linya. Ito ang magiging paalala mo kapag nagsimulang magulo ang araw. Hindi mo kailangang gumamit ng mamahaling journal o mabangong tinta, 5 linya, 3 minuto lang kada umaga. Pero kapag ginawa mo ito araw-araw, nagkakaroon ng saysay ang paggising mo. Hindi lang para sumagot sa email, kundi para kumonekta sa sarili mong katahimikan. Isang ugali na kayang itanim ang tibay ng loob bago ka pamantangayin ng daloy ng mundo. At bago tayo tumungo sa susunod na prinsipyo, kung may bahaging tumimo sa'yo, kahit isang linya lang, maaring pindutin mo ang like o mag-subscribe. Sa maliit mong aksyon, tinutulungan mong makarating ang stoikong karunungan sa mas maraming Pilipino na naghahanap din ng liwanag tuwing umaga. Salamat sa paglalakad na ito kasama ko. Sa susunod, pag-uusapan natin ang isang mahalagang prinsipyo, isang pagbabagong isip na siyang puso ng pagiging stoiko. Prinsipyo bilang 6. Magtakda ng layunin na nakaugat sa kabutihan, hindi lang sa resulta. Ano bang layunin mo ngayong araw? Isang numero? Isang tagumpay na kailangang patunayan sa iba? O isang mas malalim na hangarin? Isang bagay na hindi kailanman maaagaw sa iyo, ano man ang mangyari? Ang isang taong may pagka-stoic, hindi iniiwasan ang tagumpay. Si Marcus Aurelius ang pinakamakapangyarihang pinuno ng kanyang panahon. Si Seneca, isa sa pinakamayayaman sa Roma. Si Epictetus, kahit isinilang bilang alipin, naging guro ng mga pinakatalinong tao ng kanyang henerasyon. Pero hindi ang mga posisyon nila ang tunay na diwa ng kanilang pagkatao, kundi ang paraan ng kanilang pamumuhay araw-araw. Para sa isang stoic, hindi panlabas na resulta ang sukatan ng tagumpay, kundi ang karakter na ipinapakita mo sa bawat hakbang. Isipin mo ito, maaaring ang target mo ngayon ay makakuhang 5 kliyente. Mukhang makatuwiran, lalo na sa trabaho. Pero subukan mong baguhin ang pananaw. Ngayong araw magiging tapat ako, may pasensya, at igagalang ko ang bawat taong kakausapin ko. Iba ang pakiramdam, di ba? Ang una mong layunin nakadepende sa maraming bagay. Kung sasagot ba ang kliyente, kung anong mood nila, kung paano gumalaw ang merkado. Pero ang pangalawa, ikaw ang may kontrol, ang asal mo, ang ugali mo, ang paraan ng pagtugon mo sa bawat sitwasyon. Kaya't ang isang stoic, hindi basta layunin ang iniisip sa umaga, kundi prinsipyo. Hindi ito dahil sa pagiging inosente, kundi dahil sa pagiging mulat. Alam nilang kung ibabatay mo ang kapanatagan mo sa resulta, ibinibigay mo sa mundo ang kapangyarihan sa kaligayahan mo. Pero kung ang hinahabol mo ay kabutihan, katarungan, pasensya, katapatan, integridad, maipagmamalaki mo ang sarili mo kahit hindi mo makuha ang inaasahan mong tagumpay. At ang nakamamangha, kapag kabutihan ang pinanghahawakan mo, hindi lang mas maganda ang buhay mo, mas gumaganda rin ang trabaho mo. Hindi ka na basta natitinag sa bawat
Hindi. Hindi ka na kailangang magsinungaling para lang makaabot sa kwota. Nagiging matatag ka, parang batong di kayang anurin ng agos. Yan ang tunay na lakas. Yan ang kapanatagan na hindi natitinag. Sa ganitong klase ng pamumuhay, marami talagang bagay na hindi mo kontrolado. Pero ang reaksyon mo, ang paninindigan mo sa gitna ng kaguluhan, yan ay nasa sayo. Ang pagkatalo hindi na isang bagay na kinatatakutan, kundi isang pagkakataon para tumibay. Ang tagumpay, hindi na nakakaangat ng ego, kasi alam mong may mas mahalaga pa. Kaya sa susunod na umaga, imbes na isulat mo, makakabenta ako ngayon, isulat mo, mananatili akong tapat, patas, at hindi magsisinungaling para lang makabenta. Ganyan magumpisa ng araw ang isang stoic. Ngayon balikan natin ang unang tanong. Anong layunin ang tinatakda mo ngayon? Kung kabutihan ang sagot mo, panalo ka na, kahit hindi mo pa alam ang resulta. Prinsipyo bilang 7. Sanayin ang katawan para patatagin ang isipan. Noong kabataan ni Cato, nilakad niya ang gitnang plaza ng Roma ng nakayapak. Habang malamig ang hangin, matulis ang graba, at matarik ang mga hagdan. Hindi dahil wala siyang sapatos. Hindi rin dahil gusto lang niyang magpakaiba. Ginawa niya iyon dahil alam niya ang isang mahalagang katotohanan. Kung hindi mo kayang tiisin ang kaunting hirap sa katawan, paano mo haharapin ang tunay na pagsubok sa isipan? Hindi mo kailangang gayahin si Cato. Hindi mo kailangang maglakad ng nakayapak o magmukhang matapang sa harap ng iba. Pero kailangan mong igalaw ang katawan mo. Araw-araw, may layunin, may disiplina, parang ritual. Isang senyas sa sarili mo na hindi ka basta sumusuko. Kahit 20 burpees lang, 1 minutong plank, o simpleng paglakad habang malamig pa ang umaga, sapat na yon para ipaalala sa'yo. Hindi ako pipili ng madali. Pipiliin ko ang magpapalakas sa akin. Kapag pinapawisan ang katawan, naglalabas ang utak ng endorphins, yung likas na pampasaya. Pero higit pa ron, tumataas din ang BDNF, isang proteinang tumutulong sa paglago ng mga selula sa utak. Kaya, yung pakiramdam mo pagkatapos ng ehersisyo, hindi lang yun saya, kundi reset. Parang linis ng isipan. Yung dating nakakalitong listahan ng gawain, nagiging mga hakbang na kaya mong isa-isahin. Si Marcus Aurelius, nag-ensayo parang isang mandirigma. Si Epictetus, kahit may kapansanan at dating alipin, itinuro ang halaga ng kontrol sa katawan. Dahil alam nila, ang katawan at isipan, hindi magkaiba, magkaugnay. Gusto mo ng matatag na isip, simulan sa pagtindig na buo ang loob. Baka kaninang umaga, cellphone agad ang hinanap mo. Pero bukas, subukan mo naman tanungin ang katawan mo. Kaya ko ba ng isang push-up? Kaya ko bang i-hold ang stretch na to ng 60 segundo? Kaya ko bang labanan ang katamaran at bumangon agad sa kama? Bawat sagot ay parang isang batong inilalatag mo sa pundasyon ng lakas mo. At sa huling segundo ng iyong plank, sa huling paghinga na parang wala ka nang ibubuga, doon mo mararamdaman ang isang bagay na tila kabaligtaran, kapanatagan. Dahil kapag dinala mo ang katawan mo sa sukdulan, napipilitang mamuhay sa kasalukuyan ang isipan. Wala nang pangamba tungkol sa kinabukasan. Wala nang pagkapit sa nakaraan. Ang natitira lang ay paghinga, pagkilos, at ang harapan ninyong dalawa, ikaw at ang sarili mo. Subukan mo. Gumising ka ng 10 minuto ng mas maaga bukas, hindi para mag-scroll, kundi para gisingin ang katawang matagal ng binabalewala. Harapin ang araw hindi bilang antuking kaluluwa, kundi bilang taong gising na gising. At kung kaya mo, lumabas ka. Si Cato, sa kalye nagsanay. Ikaw, sa bakuran lang. Ipaabot sa balat mo ang unang sinag ng araw. Hindi lang katawan ang ginigising niyan. Ginigising din ang diwang madalas natutulog. Ang koneksyon sa kalikasan,
sa buhay, at sa paniniwalang kaya mong panalunin ang araw na ito. Sa susunod, pag-uusapan natin kung bakit sa kalikasan nagsisimula ang araw ng isang stoic at kung paanong ang umagang liwanag ay isa sa pinakamabait at pinakatahimik na guro ng kapayapaan. Prinsipyo bilang 8. Yakapin ang kalikasan at liwanag. Mga mensahe, mga pagpupulong, mga notifikasyon, parang walang tigil na katok mula sa labas ng iyong mundo. Pero bago ka sumabak sa lahat ng iyon, subukan mong buksan ang bintana. O mas mabuti pa, lumabas ka sa balkonahe. Huwag magsalita, tumayo ka lang doon. Hayaan mong maramdaman ng iyong mga paa ang malamig na lupa. Hayaan mong dumaan ang simoy ng hangin sa iyong buhok. Hayaan mong pumasok ang unang hininga ng araw, hindi binago ng kahit anong gadget o teknolohiya. Sa 2 minutong iyon wala kang ginagawa. Nandoon ka lang. Pinapayagan mong madama ng katawan mo ang natural na liwanag, isang bagay na pinapahalagahan ng agham at filosofiya. Pag tinamaan ang unang sinag ng araw sa iyong mata, nagsisimula ng mag-reset ang iyong katawan. Ang melatonin, ang hormone na nagpapakalamig sa katawan at nagpapatulog, ay unti-unting naglalaho. Ang serotonin, isang neurotransmitter na nagpapataas ng alertness, nagpapasaya at nag-aayos ng lakas para sa buong araw, ay nagsisimulang umakyat. Hindi mo kailangan ng pangalawang tasa ng kape, kailangan mo lang ang liwanag ng umaga. Si Marcus Aurelius, madalas magsulat ng kanyang mga pagmumuni-muni tuwing madaling araw. Hindi siya nagsusulat upang ipakita sa iba o upang magpasikat. Nagsusulat siya upang makita ang kanyang sarili ng malinaw habang tahimik pa ang buong mundo. At sa tahimik na iyon, napansin niya na ang kalikasan hindi nagmamadali, hindi nagmamayabang, pero patuloy na umaabante. Ang araw ay sumisikat nang walang kailangan na tagapakinig. Ang mga puno ay tumutubo ng hindi nagmamadali. At tayo, kung hihinto lang tayo sandali, makikita natin ang ating sarili sa simplisidad ng lahat ng ito. Sa pagkonekta mo sa kalikasan at liwanag, ipinapaalala mo sa sarili mo na ikaw ay bahagi ng isang mas malaking bagay. Hindi ikaw ang sentro ng lahat, at ito'y isang magaan na pakiramdam. Kapag ikaw ay tumayo sa unang sinag ng araw, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Dumarama ka lang sa daloy ng universo, isang bagay na malalim na nauunawaan ng mga stoic. Hindi mo kailangang magising ng alas 4 ng madaling araw o manirahan sa kabundukan. 2 minuto lang ang kailangan mo. Maaari itong gawin sa balkonahe sa ika-12 palapag. Maaring sa bubong ng isang gusali na puno ng ingay ng syudad. Ang mahalaga ay pinili mong yakapin ang kalikasan, kahit na maliit na bahagi lang ng kalangitan at isang hininga ng umaga. Ganyan mo muling kakapitan ang sarili mo bago kadalhin ng mundo sa agos ng pang-araw-araw na buhay. Sa mundong ito, kung saan ang bawat umaga ay nagsisimula sa mga alarm at agad na pressure, ang simpleng paglabas, paghinga ng malalim, at pagtanggap ng liwanag mula sa araw. Hindi yan isang maliit na bagay. Ito ay isang malinaw na pagpili. Pinipili mong magtahimik sa gitna ng gulo. Pinipili mong palakasin ang sarili hindi mula sa katawan, kundi mula sa lakas ng isipan. Kaya, sa susunod na gumising ka, huwag agawin ang unang tingin sa isang makintab na screen. Piliin ang tunay na liwanag. Yakapin ang hangin na inaalok ng universo, libreng-libre ngunit puno ng kahulugan. Subukan mo ito bukas ng umaga. 2 minuto lang, pumasok ka sa araw na may kalmado at lakas tulad ng isang stoic. Prinsipyo bilang 9. Isang maliit na gawa ng pagbibigay sa pagsisimula ng araw. Isang beses ay isinulat ni Seneca, hindi ang taong kulang ang yaman ng mahirap, kundi ang taong naghahangad pa ng higit.
Ang sinabi niyang ito ay hindi lang totoo sa materyal na bagay, kundi lalo na sa ating espiritu. Kapag nagbibigay ka kahit gaano kaliit, tulad ng isang maliliit na pahayag ng malasakit o kabutihan, hindi ka nawawala ng anuman. Sa halip, binubuksan mo ang isang likas na mekanismo sa katawan, isang sosyal na sistema ng nerbiyos na nagpaparamdam sa iyo ng init, koneksyon, at pagiging buo sa mundong patuloy na nagiging malamig at mas nakatutok sa sarili. Ito ay isang tahimik na lakas, hindi tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan o pagpapahirap sa sarili upang magpatunay ng halaga, kundi tungkol sa pagpili ng kabaitan upang makapag-ugnay sa iba. Sa diwa ng Stoic, parang pagpapadulas ng makina. Isang mabait na salita sa umaga ay nagpapalambot sa lahat ng susunod na kaganapan. Kapag nagsimula ka ng araw na may naibigay na mabuti sa iba, mas handa kang harapin ang anumang pagsubok na may malinaw na isipan at kalmadong puso. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang umatras mula sa mundo. Minsan lumalabas ito sa isang malasakit na sulyap, isang maliit na pagkilos na nagsasabing narito ka pa, nakikinig at handang magbigay. Kapag gumawa ka ng mabuti nang hindi kailangan makita o magpasalamat, doon mo hinuhubog ang iyong isipan at pinapalakas ang iyong panloob na lakas. Maraming tao ang naniniwala na ang umaga ay para magtuon ng pansin sa sarili. Hindi naman mali iyon. Pero tinuturo ng Stoicism na ang isang malakas na sarili ay hindi kailangang magsara sa mundo. Sa halip, ang tunay na malakas ay kayang magbukas ng puso ng walang takot na masaktan. Alam nila na ang kabutihan ay hindi nagpapahina sa kanila, kundi pinapalakas sila sa kanilang mga pagpapahalaga. Narito pa ang isang bagay. Kapag nagsimula ka ng araw na may kabutihan, nagkakaroon ka ng maganda at makulay na alaala na maaari mong balikan kapag ang araw ay naging mahirap. Sa galit, sa matinding pagpupulong, o matapos ang isang pagkakamali, maaari mong maalala na gumawa ka ng tama ngayong umaga. Iyon ang magpapaalalang huwag kang madapa. Iyon ang magtutulak sa iyo na tumayo at magpatuloy tulad ng isang Stoic. Subukan mo ito bukas ng umaga. Walang kailangang makaalam, walang kailangang magpasalamat. Ang mahalaga ay ikaw mismo ang nakakaalam. Dahil sa huli, hindi mo kayang kontrolin ang buong mundo, ngunit tiyak na kayang-kaya mong kontrolin kung paano mo sisimulan ang iyong araw. At kung ang kabutihan ang pinili mong simulan, anuman ang mangyari, haharapin mo pa rin ito ng may lakas at katahimikan. At kung ang isang mabait na gawa ang magbibigay simula sa araw, ano naman kaya ang magiging paalala para tapusin ito? Marahil ay ang kamatayan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin prinsipyo bilang 10. Hindi takasan ang katapusan, kundi harapin. Ito ng may tapang memento mori, 3 salita. Isang paalala na gisingin ka mula sa ilusyon ng immortalidad. Handa ka na ba? Prinsipyo bilang 10. Paalalahanan mo ang sarili. Memento mori. May isang katotohanan na ayaw pag-usapan ng karamihan, pero malapit ito sa puso ng mga Stoic. Mamamatay ka. Memento mori, alalahanin mong mamamatay ka. Hindi ito sumpa. Ito ang pinakamalinaw na paalala para sa mga buhay. Ang pilosopiyang ito ay hindi nagdudulot ng takot. Pinapawi nito ang ilusyon. At sa mismong sandali ng pagtanggap mo sa limitasyong iyon, doon ka magsisimulang tunay na mabuhay. Nakatayo ka sa harap ng isang kalendaryo, kung saan ang bawat araw na lumipas ay may maliit na itim na tuldok. Dahan-dahang nawawala ang puting papel at napapalitan ng anino. Hindi iyon trahedya, katotohanan iyon. Ang bawat tuldok ay hindi tanda ng pagtatapos. Ito ay nagpapakita ng oportunidad. Ngayon, ang tuldok ay hindi pa lumitaw. May oras ka pa upang pumili, magtama,
at mabuhay ng tama. Ang mga modernong tao ay gumigising ng huli, tinitingnan ang mga telepono, nag-i-scroll sa mga mensahe at sumisid sa social media. Pero ang Stoic ay gumigising na may panloob na tanong, ilang beses ko pa ba magagawa ito? Kapag dinala mo ang pananaw na ito sa bawat umaga, ang mga bagay na walang halaga ay unti-unting nawawala. Hindi ka na makikipag-argue para lang manalo. Hindi mo na ipagpapaliban ang mga bagay na mahalaga. Hindi mo na hahayaang ang takot ng iba ang magdikta sa iyong mga hakbang. Sa liwanag ng Memento Mori, ang oras ay hindi na isang walang katapusang yaman. Ang isang simpleng umaga ay nagiging launching pad para sa isang bagay na mahalaga. Magsuscroll ka pa ba sa phone mo sa unang 30 minuto ng araw kung alam mong ito na ang huling pagkakataon mo? Hahayaan mo pa bang magpadala sa mga bagay na wala kang kontrol kung ang tanging tiyak ay ang hininga mo, ang pintig ng iyong puso? At sa mismong sandali na huminga ka ng malalim, 4 na segundo sa loob, 2 segundo na pigil at 6 na segundo na paghinga, mapapansin mong buhay ka pa. Hindi naglalakad lang ng tulog sa buhay, kundi gising, may layunin. Binubuo mo ang iyong umaga tulad ng isang Stoic. Nagsisimula sa katahimikan upang hindi ka malunod. Humahawak ng lakas upang harapin ang isang maikli, ngunit puno ng pagkakataong buhay. Ang Memento Mori ay hindi pamamaalam. Isa itong alarm clock. Bawat umaga, kapag ang liwanag ay pumasok sa iyong silid, pinaalalahanan ka na, ang buhay ay dumadaan. Narito ka pa. Kaya paano mo ito haharapin? Simulan mo bukas ng umaga. Kapag tumunog ang alarm, huwag mo na kunin ang telepono. Umupo ka. Hayaan mong ang mga paa mo'y humaplos sa sahig. Tumingin sa bintana, paalalahanan ang sarili tungkol sa Memento Mori. Pagkatapos itanong mo, kung ito na ang huling araw ko, paano ko ito bubuuin? Tama. Ngayon mayroon ka ng bagong habit, isang pagsasanay upang mag-check-in muna sa sarili bago pa magbaha ang mundo. Ngayon, hawak mo na ang 10 paraan upang simulan ang araw na may Stoic na kaisipan. Walang mga mataas na pangarap, walang mga teorya, mga simpleng aksyon upang matulungan kang manatiling malakas at mapanatili ang iyong kalmado sa gitna ng gulo. Bawat umaga ay isang pagkakataon upang magsimula muli, isang training ground para sa isipan, isang warm-up para sa iyong karakter. At bago ka pa hilahin ng mundo sa mga alarm, balita at social media, ikaw ang may kapangyarihang mag-check-in sa sarili mo muna. Ang kaluluwa ay namumuti sa kulay ng mga iniisip nito. Marcus Aurelius. Hindi mo kailangang gawin silang lahat. Pumili ka ng isa at subukan ito bukas ng umaga. Damhin ang pagkakaiba sa unang 3 minuto ng iyong araw. At kung natulungan ka nito, mag-iwan ng komento at ibahagi kung anong hakbang ang sinubukan mo. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa Stoic Evening Reflection Series, kung saan titingnan natin ang mga araw na nabuhay ng may layunin.